Tiyanin na intrigang nabuntis ni Paolo Avellino. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Sa iisang special event sa ABS-CBN, hindi nakaligtas sa mga nagmamaldita ang itsura ng kapamilya actress na si Janine Gutierrez. Nanibago kasi sila sa suot nitong tight-fitting gown na may papusod kung saan nakalabas ang tiyan nito. Ang sasi, halata ang umbok sa belly nito, kaya naman nag-espekulasyon ang mga marites na umano'y on the family way na ito at buntis daw umano ito kay Paolo Avellino na siyang hindi naman totoo at ang kanyang rumored boyfriend sa ngayon. At sa kabilang banda, Kim Chiu Jackie Gonzaga, nag-iyakan dahil sa mga ex-jowa. Nagkaiyakan sina Kim Chiu at Jackie Gonzaga sa episode ng It's Showtime nitong nagdaang Lunes nang mapag-usapan ang tungkol sa mga ex-jowa. Unang napaluwa si Jackie na nakilala rin sa tawag na ate girl nang tanungin siya ni Vice ganda sa Especially For You segment about her ex-boyfriend. Simulang pag-uusisa ni Vice kay Jackie kung ipapakita ba niya ang kanyang bagong jowa kapag nagkasalubong sila ng kanyang ex-BF. Nag-yes ang TV host dancer at dapat lang daw niyang ipagmalaki ang kanyang bagong partner. Siguro ako kung ganoon na yung mindset ko na kung makita mo, makita mo. Siguro wala na akong paki sa mararamdaman mo. Hindi ko na iisipin basta ako ito, meron ako ngayon. Proud ako dito, aniya. Tanong uli ng TV host comedian kay Jackie, pag-uwi mo o kaya paglabas natin ng ABS-CBN? Nakasalubong mo siya, may kasama ng iba, iiwas ka ba? Sagot ni Jackie, iiwas ako tapos iiyak na lang ako pag-uwi. Kasunod nito ang biglang pagtulo ng luwan ng dalaga. Sabay pahid sa kanyang mga mata. Hindi rin napigilan ni Kim na maging emotional nang tanungin naman siya ni Jackie na, Ate Kim, ano ba ang dapat gawin kung makikita mo sa estado ng pagkatao mo ngayon na makikita mo siya sa hallway? Kasama na niya yung bago niya. Anong gagawin mo, Ate Kim? Nag-joke muna si Kim at nagbigay kunwari ng hotline number na pwede niyang tawagan sa kakumuha ng tissue sa hawak ni Vong na box. Kasunod nito hindi na niya napigilang maiyak. Haharap syempre, ganun talaga. Hindi ka dapat tumatalikod sa mga bagay na magpapalakas sa iyo. Nagyakap ang dalawang female host ng It's Showtime. Sabay pahid ng kanilang mga luha. Pati ang studio audience ay napaluha na rin. Dahil kina Kim at Jackie, reaksyon ni Vice, diyan ako proud sa dalawang iyan. Masakit man, hinaharap nila. Kayang harapin kahit hindi masyado komportable. Hindi nag-aano back out. Hindi iyan tumatalikod. Harapin natin ito. Kaya mga strong woman iyang dalawang iyan. Matatanda ang naiyak din si Ate Girl sa isang episode ng kanilang noontime show. Nang ibahagi niya ang mga ginagawang sakripisyo ngalan ng pag-ibig. Nito namang nakaraang December 2023 nang kumpirmahin ni Kim at Sean Lim ang kanilang paghiwalay. At sa kabilang balita naman, Kim, humugot daw pa rin ako na nasasaktan pero kinakaya naman. Grabe ang tilian ng mga taon nasa atrium ng The Block SM North EDSA nang makita nila ng malapitan ang kapamilya actress na si Kim Chiu. Nagkaroon kasi ng meet and greet ang It's Showtime TV host para sa launching ng bago niyang ini-endorsong beauty products na sinugod ng kanyang mga fans club. Nakatsikahan ng ilang piling members ng entertainment media si Kim, kabilang na ang bandera, at isa sa mga naitanong sa kanya kung ano ang nagpapabloom sa bukod sa skincare products na ini-endorse niya. Grabe naman, blooming ba? Sagot ni Kim, na sinundan ng malakas na sigawan ng mga fans. Face by Bloom syempre. At tapos na kasi akong mag-taping at medyo light lang yung ginagawa ko lately. So I get to do the things I want. Gusto rin namang mag-taping at mag-shooting pero nakakapagpahinga ng maayos, nakakatulog. Maraming time for myself. So I think hindi mukhang pagod sa kahagard pero na-miss ko na rin maging puyat at maging haggard. Pero soon, natatawa pang chika ng rumored girlfriend ni Paolo Avellino. Sundot na question sa dalaga. Sino pa ba ang nagpapabloom sa kanya ngayon? Grabe naman, sino? Haha. Syempre kayong lahat, diba? Lahat na nandito, lahat ng mga napapangiti ko, napapasaya ko. Kayo din ang dahilan kaya napapasmile din ako. Pak na pak ngayon ang Especially For You na It's Showtime. Kaya naman natanong din si Kim kung ano ang maipapayo niya sa mga dating magjowa na sumasalang sa naturang segment para maging blooming pa rin sila kabila ng heartbreaks. Sagot ni Kim, just be happy. Kasi kapag happy ka sa loob, magiging happy ka din sa labas. Yun lang naman ang sekreto para maging masaya. Siya ba ang happy inside and out? Oo naman. Dapat lang. Dapat everyone, everybody, happy.
para fresh blooming ganon. Bukod sa pagkakaroon ng sensitive skin, ano pa raw ang sensitive sa kanya? Grabe. Feelings ko ba? Haha. Yun lang actually ang sensitive. Makapal naman yung mukha ko. Saka anong nagpapatibay naman siguro tayo ng panahon. So sensitive syempre, tao pa rin. Nasasaktan in a way pero kinakaya naman, aniya pa. Samantala, mula July 11 hanggang 15, winelcome ng Face by Bloom ang mga customers sa isang interactive booth sa SM North EDSA, kung saan mas marami pa silang natutunan sa brand with matching special prizes. At nito ngayong July 13, may guest appearance si Kim para makasama niya ang kanyang fans sa booth. Nagpa-games din siya sa mga attendants, giving them the chance to receive freebies and vouchers if they won in a game against her. The first time I tried your products bago kami magpa-pictorial. Sinubukan ko muna siya sa face ko, sabi ko. Gusto ko pong nilalagay ko siya para ipromote ko siya as how I experience the product. So ako, sensitive yung skin ko. Sobrang mabilis siyang ma-irritate. But with Face by Bloom, sobrang skin friendly niya. At sa mga starters na kakasimula pa lang mag-skin care routine, parang this is the best product na pwede nilang gamitin. And very easy steps. And konti lang yung kailangan natin gawin in order for them to have a glowing face like me. Say pa ni Kim Chu. At habang sa kabilang balita naman, Alden 3 bisis nag-join sa male pageant, muling sumabak sa Q&A. 3 male pageant pala ang sinalihan ng Asia's multimedia star na si Alden Richard bago siya makapasok sa mundo ng showbiz. Yes, mga kamarites all over the universe. Maituturing ding isang certified contestero, kapuso aktor at TV host. Pagdating sa mundo ng pageantry, ibinahagi ni Alden sa panayam ng Fast Talk with Boy Abunda nitong nagdaang Biyernes July 26 ang bahagi nito ng kanyang kabataan noong nangangarap pa siyang magkaroon ng pangalan bilang pageant contestant. Kwento ni Alden, 3 male pageant ang sinalihan niya mahigit isang dekada na ngayon ang nakararaan. Yan ay ang Mr. and Miss Intramural sa Paco Catholic School 2008, Ginoong Santa Rosa 2009 at Ginoong Laguna 2010. Sa Mr. Intramurals ng kanilang school ang unang experience ni Alden sa pageant, pero aniya, wala pong swimwear yun kasi Catholic school yun. Nanalo po, gulat syempre. And then eventually, when I come back to Laguna to finish my studies po in high school, doon na po ako sumali sa Ginoong Santa Rosa 2009 and I won. And then after po nun, of course, the winner of the pageant will represent Santa Rosa in the national, which is Ginoong Laguna po 2010. Pagbabahagi pa ng aktor sa question and answer portion naman, inamin ng binata na hindi na niya naaalala ang mga sagot niya pagkatapos ng pageant. Iba yung pressure at the moment, yung parang in the heat of the moment ka to answer the questions. Sometimes I cannot recall my answer po, say ng aktor. Nagpapakitang gilas si Alden sa mga manonood ng game siyang sumabak sa Q&A portion ng Fast Talk with Boy Abunda kasabay ng kanyang pagrarampa. Inalala niya ang question na tinanong sa kanya nang mag-join siya sa Ginoong Santa Rosa. Ang tanong, do you think that joining pageants such as Ginoong Santa Rosa is a form of exploitation for the youth? Maulo itong tinanong ni Tito Boy sa kanya at ang sagot ni Alden, good evening ladies and gentlemen, I don't believe that joining pageant is a form of exploitation because this kind of events harness the youth to become themselves and to reach their dreams in all sorts of ways an idol like to take. This is a stepping stone for them to achieve their dreams in the future. Sagot ng aktor, syempre. Palakpakan at hiyawan ang mga nasa studio ng programa ni Tito and I am sure pati na rin ang mga fans niyang manonood sa programa.